Isang magandang araw mga ka-agri all over the world, all over the Philippines. Ngayong araw po ay pag-uusapan na naman po natin yung kung paano uunlad ang isang magsasaka series. Nasa part 3 na po tayo. Yung ating team ngayong pag-uusapan ay monocropping pa rin. Monocropping according to your location. Yun po pag-uusapan natin mga ka-agri. Pero bago po natin pag-usapan yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like naman po, comment, share, and subscribe. At huwag kalimutang i-hit ang ating button bell para ma-notify po kayo sa ating mga bagong upload. May mga ibang magsasaka na sabi hindi daw maganda mag-monocrop, pero hindi po yun totoo. Pag-usapan po natin, nagtuturo po tayo ng monocropping, pero hindi na naman tayong nagsasabing doon lang talaga tayo magpo-focus sa monocropping. So ayun po, talagang pag-uusapan na natin monocropping according to your location. Ano ba yung ibig kong sabihin po? Pag sinabi nating magkakaroon po tayo ng taniman na monocrop, plantation ba yan o hindi man masyadong malapad, by location. Ibig po sabihin, magmo-monocrop po tayo, alam natin kung anong klaseng commodities ang itatanim natin dahil sa location. Yun po. Huwag po kayong magtatanim ng nyugan or mga nyog sa mga area na basakan. Siyempre, sobrang tubig yun doon sa mga basakan. Alam na natin, dapat doon palay talaga. Wag na rin tayong magtatanim ng mga tanim, kaya po ng ito, lakatan, saging, sa mga location na dinadaanan ng bagyo. Siyempre po, it is the location that dictates a kind of agricultural commodity na rin na itatanim po natin dyan. Yan po yung mga kamalian na nakikita natin sa ibang mga farmers. Hindi po tugma, hindi po akma yung itinanim niya dahil po sa kanyang location. So, yun po, gaya na lang po ng mga area natin dyan sa sabihin natin, Samar area o di kaya ay mga eastern part ng ating country, papataas, papuntang Luzon, hanggang North Luzon po, daanan po yan ng mga ng mga bagyo, yung mga pinagsasabi nating area. Dapat natanto mo na pag nagtanim ako nito monocrop, hindi ko man sinasabi sa inyo yan pang cash crop ba yan o pang long term permanent crops. Dapat alam mo yung location mo ay nagdidikta ng klase ng tanim. Gaya po ng mga area na sinabi natin, hindi ko naman sinabing hindi talaga pwedeng magtanim, pero kung may mga tanim po kasi pwedeng cash crop, pagdating na po ng papunta ng summer, pwede naman magtanim tayo kaagad kasi alam natin papunta na yung summer, pero tanto po natin pag dadaan ng mga bagyo sa mga months na bagyuin na talaga, alam na natin kung anong klaseng tanim yung akma doon na pwedeng itanim. Pero siyempre, yung mga ibang kababayan natin talagang gusto talagang makipagsapalaran pa rin. So, yun na nga, sayang, kawawa, sayang talaga. Sabi natin, gaya ng mga rice granaries natin dyan sa may Luzon, kung mayroon po tayong pronouncement ng ating Department of Meteorology, pag-asa po, na sa mga ganung buwan, talagang babagsak yung maraming ulan, gaya po ng mga La Nina. Wag nang tawag doon magbakasakali pang magtanim ng palay na alam mong babagyuhin lang, alam mong babagyuhin lang talaga. Yung iba kasi ayaw naman makinig, ayaw naman maniwala. Kaya dyan sa mga Bulacan area, paakyat, malalapad mga palay natin dyan, may Bisia. Pero dapat alam natin na yun yung tanim natin, pero tanto natin dahil sa location natin kailan magtatanim, staggered ba dapat magtanim, nakakalendaryo talaga dahil po sa location natin ay daanan ng bagyo. Kung hindi naman po daanan ng bagyo, okay lang naman po, hindi naman po problema yun. Pero dapat natin talagang isipin palagi na yung mga tanim natin, mga itinanim natin dyan, alam na natin na bagay siya, angkop siya talaga sa location. Gaya po dito sa amin, hindi ko naman sinasabing hindi talaga kami dadaanan ng bagyo sa buong isang taon. Minsan dumadaan na rin dito sa amin. Pero mostly third quarter Pero may paraan. Minsan
Gaya po nitong saging, tumbahin ito ng bagyo, gaya na nga ng nagdaang bagyong Christine. Maraming nagsitumbahang saging dito sa amin. Signal number 1 na kami dito sa Iloilo, no. Pero hindi po ganoon ka grabe. Compare po doon sa area na talagang dinaanan ng signal number 3, number 4. Grabe yun doon. Sa atin dito, kahit na masitumbahan tong mga saging, na kapag video na nga tayo ng mga natumba nating saging doon, dahil monocropping din doon, yung saging kasi natin kahit matumba, mabilis makapag-recover kasi maraming susunod Matutumba yung isang puno, papalitan ng 5, 6 hanggang 10 suckers yan, mabilis lang yun. Makaka-recover talaga yun. Pero kapag mga cash crop na pagkatapos nun talagang babalik ka sa umpisa, kailangan mo mag-seeding ulit, mag-rehab ng plantation ulit, naku, talagang wala, talagang talo. Dito sa amin, nagsitumbahan yung mga puno ng kanyang lakatan, bali wala po. Kasi kahit na may mga bunga na nun, tamang-tama, mayroon siyang order na 1,000 puno ng planting material na lakatan. Yun po. 1,000 puno, mura lang naman yung benta niya, 40 pesos yata piraso, di 40 milyon. Tumataginting 40 mil. Kahit na medyo nalugi sa yung bunga, yung ibang bunga hindi na pakinabangan. Pero yung sumusunod na mga suwi sa ilalim, naging pera kaagad, ganun kabilis. So, hindi ko sinasabing expert na po tayo kasi alam ko marami ng expert dito sa Pilipinas Pero yung iba kasi gusto lang talaga makipagsapalaran sa mga bagay na hindi angkop sa ating pag-agrikultura, kahit na monocrop po yan. Kanina sinabi ko may nagsasabing hindi daw maganda pag puro monocrop, hindi po totoo yun. Depende sa atin yun Gaya po ng area ng sa Mindanao, meron dyan monocrop lang naman yung iba dyan, 100 hectares, puro nyog. Okay naman, monocrop yun. Meron dyan, grabe ang lapad, hektar-hektar yung sagingan. Monocrop naman yun. Ganun yun. Napag-aralan talaga Pero syempre, may disadvantage at advantage rin po yung monocropping compare po sa diversified farming o integrated farming. Kanya-kanyang advantage at disadvantage yun. Next time po pag-uusapan po natin yung monocrop according to market, malaga po yun. Pero sa ngayon po, according to location, dapat alam mo yung akma. Pag daanan ka ng bagyo palagi, magtanim ka na lang ng kamote. Siguradong may matitira. Pag magtatanim ko pa ng iba, palay, ganito, ganyan. Sa time talaga na bagyuin, wag na. Pag magtatanim tayo ng ganito, saging, ganyan. Wag na po. Dito sa amin po, maraming nagmo-monocrop, especially po papaya. Sa ngayon, talagang nalaglag yung presyo ng papaya dahil sa sobrang supply. Yung papaya dito sa amin sa Iloilo, particularly po Leon, Iloilo, napakatamis, napakasarap, napakaganda namang papaya po. Pero sa ngayon po, 5 pesos per kilo na lang yung iba. Yung farm gate price, ang dami. Ang nagtatanim po dito sa aming barangay, minsan makakapagpalabas ng tiniladang papaya. Kaso yung presyo naman. Kaya nga, sa next time nating pag-uusapan ay magmo-monocrop tayo pero according to market. Pag-isipan po natin. Ito yung lakatan naging choice po natin po kasi po sa market, wala po akong naging problema simulat sa 11 to 12 years ko ng pagtatanim po ng lakatan. Wala talaga akong problema dito sa presyo sa lakatan. So sabi ko, by my location dito po sa amin, akma po yung lakatan. Mapa hillside siya o mapa plain side siya, as long as kayang matustusan yung tubig during summer season, at saka pag rainy season, mayroon ka lang talagang mga drainage system na mailabas yung tubig. Talagang gaganda po. Ang problema na lang talaga bagyo. Pero yung presyo po currently, even before, maganda po talaga presyo dito sa amin. So yun po, baka mayroon pa kayong comment, mag-comment lang po kayo at magtulungan po tayo para ma-share po natin sa ibang mga kaibigan natin nagsasaka na rin, para at least malalaman natin kung paano tayo uunlad talaga sa pagsasaka. Kasi maraming tawag na wala na ng pag-asa sa pagpa-farming.
dahil sa ang dami ng dilubyo, dami ng nagdaang hindi magandang karanasan sa pag-farming. Gaya po ng iba dito sa amin, ayaw na mag-farming kasi ang laki po ng farm inputs. Pagdating po sa presyohan, lugi, wala talaga, matatalo ka talaga, malulugi ka. Kasi nga hindi pinag-iisipan, hindi pinag-aaralan ng pagpa-farming. So, hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muli, this is your friend, Agritechnics TV. Next part po, pag-uusapan po natin monocropping according to market. Bye-bye na!